Babanatan nila ngayon si VP Inday Sara. 'Di ba? Yung mga oposisyon, yung mga antay, lalo na itong si Risa Hontiveros, 'di ba? Ayaw niya talagang tantanan si VP Inday Sara. Basahin natin. Senator Risa Hontiveros wants the Senate to look into questionable 460 million confidential funds by the Davao City government from 2019 to 2022 under the mayorship of Vice President Sara Duterte. Wow, grabe no? Ngayon pa talaga Risa Hontiveros. And pati media, no? Talagang join force sila eh. 'Di ba? So pinapakalat nila 'yan, no? So yung palaki ng palaki daw ang confidential funds ng Davao City. Whereas, no, in this year, 2017, 2016, 17, 18, 19, 20, of course, president niyan si President Duterte. Si tatay, no? Former President Rodrigo Duterte. And we all know at the time, no, na presidente si President Rodrigo Duterte, pinagbabanatan niya ang mga makakaliwang grupo, ang mga NPA, ang mga antay. Of course, di ba? Mas nasa panganib, no, sila VP Inday Sara at that time, ang mga Duterte. It's because alam naman natin, grabe kung pinagbabanatan, no, ni former President Rodrigo Duterte ang mga makakaliwang grupo, ang mga NPA. 'Di ba? Okay, kini-question nyo, pero you cannot deny the fact na Davao City is one of the safest city in the Philippines. Alam mo bang pwede kang maglakad mag-isa sa Davao City? Kahit dala-dala mo pa ang cellphone mo, mag-isa kahit matulog ka pa, hindi ka matatakot kasi alam mo sa sarili mong safe na safe ka. Kahit magsuot ka pa ng alahas, di ba? You know that Davao City, pag andun ka, di ba, mapapanatag ka talaga. And mararamdaman mo na you are safe, well protected, and at the same time, grabe ang progress ng Davao City, di ba? Kitang-kita naman yan eh. Gaano kalinis ang Davao City? Nakapunta na ba kayo ng Davao City? Lalo na ngayon, grabe na siya progresibo. Ang daming big businesses na ngayon ang pinuput up sa Davao, talagang napaka-progressive na niya. Bakit? Kasi nga, tiwala ang mga investors, ang mga negosyante, pag Davao City, safe. Pag Davao City, well-protected. May konting karahasan man, pero action agad. And as you see, di ba, napansin nyo yung nangyaring bomba doon sa Rojas Night Market. After nun, alerto talaga. 'Di ba, mas pinaigting nila ang seguridad, no, ang security para sa mga Davaoenos. I can say it's because ilang years akong nakatira sa Davao, ako mismo and lahat ng mga Davaoenos mismo, ma-experience nila at masasabi nilang well-managed, well-organized, and well-protected ang mga tao doon. Kahit gabi pa yan, kahit madaling araw, safe na safe ka. No? Safe na safe ka kahit maglakad ka, mag-text ka pa dyan, no? Habang naglalakad sa kalsada. Di ba? No, kung makaakusa kayo kay VP Inday Sara, akala mo naman talaga binulsan niya yung confidential funds. Di ba? Akala nyo naman talaga ninakaw niya. And take note, no? Si VP Inday Sara, wala pa siyang ni anong issue ng katiwalian. Katunayan niya, di ba, Davao City to be debt-free by second half of 2022. Iniwan niya ang Davao City na walang utang. Bayad. Debt-free, kumbaga. And ito, di ba, isa sa mga achievement, di ba, AFP, all of Davao region now free of NPA presence. Diyos ko, dun sa Davao, konting ano mo lang, lalo na pag may, tawag dito,
may anomalya kang gagawin or mga kahina-hinalang ginagawa ng mga halang ang bituka, na-detect agad yan. And you cannot deny, di ba, the fact that Sara Duterte, our Vice President right now, is one of the top performing mayor, di ba? Kaya nga, ang daming nagtitiwala sa kanya eh. Mindanao, my God, Duterte yan. Kaya kahit anong paninira nyo, alam ng mga Bisaya, alam ng mga taga Mindanao ang totoong nangyayari dito sa Mindanao. Kayo lang naman mga taga Luzon ang reklamador. Kayo lang naman mga taga Luzon kasi hindi nyo naman naiintindihan ang mga pangyayari dito sa Mindanao. Hindi naman kayo ang nakaka-experience ng kasamaan ng mga makakaliwang grupo at mga NPA. Kami naman dito sa Mindanao. Pasarap lang naman kayo dyan sa Luzon. Tapos ikaw, Risa Hontiveros, ano bang alam mo? Ha? Anong alam mo? Kasi sa totoo lang, kung hindi pa pinaigting ng mga Duterte ang seguridad, peace and order, at hindi iniisip ang welfare or kapakanan ng mga Dabawenyos, ay nako, baka isa ang Davao sa may pinaka malaking at pinakamaraming masasamang loob at mga adik. Alam niyo mga Lods, gusto ko talaga sa Pilipinas, maging Davao, no? Yung one of the safest country, di ba yung nakakalakad ka ng free? Walang magnanakaw, di ba? Walang masasamang loob or halang ang bituka. Yung safe na safe kang maglakad. Di ba yung panatag ka, yung alam mo sa sarili mong safe na safe ka sa lugar. Sa bagay, nasanay kasi kayo dyan sa Luzon. Nasanay kasi kayo dyan. Ang daming mandurukot. Ang daming mga dugyot. Sorry hindi lahat pero alam nyo na yan. Ang daming snatcher. Tapos dito sa Mindanao, ang isa na nga lang sa problema namin is yung mga makakaliwang grupo at mga NPA. Ayaw nyo pa! Palibhasa mga balingog mugutok.